Hello one by one! Sa mga nagtatanong kung saan kami nagstay during our trip, heto na po yung hotel and room tour mini vlog. Dito nga pala kami sa Disney Explorers Lodge nagstay at located siya sa loob mismo ng Hong Kong Disneyland Resort. Tara, sumama kayo sa loob para itour ko na kayo. Kaso, pagpasensyahan nyo muna, nangingilala ata yung sliding door nila dito, hindi ako pinagbuksan. Hinayaan niya muna magsumbong ako kay Habi bago siya magbukas. Tingnan niyo naman. Ayaw niya ata yung 3 pieces bangs ko. Kidding aside, heto na talaga yung loob ng hotel namin. Pagpasok mo pa lang dito, yung ambience iba na, yayamanin. Super thank you sa mga nag-sponsor sa amin dito. Heto yung design sa taas, ang ganda, diba? At kung nandito kayo in person, mararamdaman mo talaga yung pagiging explorer mo. Tapos, yung mga hotel staff nila dito, lalo na yung mga nasa front desk, nakasunod sa theme ng hotel yung mga uniform nila. Parang pang hunting or camping yung suot nila, ganun. Ito naman yung reception area nila. Ang laki din, diba? Habang naghihintay naman kami para makapag-check-in, nagtingin-tingin muna kami dito sa loob. Tinitingnan na namin kung saan kami pwedeng pumunta or magstay. Ito nga ang mga chikiting super excited din. Tatanong na sila dito kung pwedeng pumunta doon, dito, ganun. Nakakatuwa nga sila dito dahil super cute nila. I-explain na rin sa kanila si mami nila. Meron din palang nakasabit na vicinity map ng buong hotel. Dito, makikita mo na talaga kung saan pwedeng lumibo at mamasyal. Tapos, may trading post din sila na indoor bilihan ng mga souvenirs. Hindi na rin kami nakapasok ni Habi dyan. Napagsarhan kasi kami. Hanggang 11 PM lang sila bukas. Yung assignment na mga rooms dito by continent, yung mga rooms namin nasa Africa at nasa 7th floor. Birthday nga pala ng bunso. Kaya naman may pa-surprise sa kanya. Kapag nag-check-in pala kayo dito na may birthday celebrants, may pa-birthday souvenirs yung hotel sa kanila. Tapos yung pinto ng room nyo may pabanderitas na ganito. Ang saya, diba? Deluxe rooms pala yung mga nakuha namin. Ito nga palang room ng family ng sis-in-law ko. Yung view nila sa labas, seaside. Ang galing kong makimaritas dito, oh. Mas nauna pa akong pumasok sa room nila. Ibang designs din pala ng mga sleepers yung ibinibigay sa family ng birthday celebrants. Heto pala yung binigay kay Bunso kanina. Don't worry, nakimarites na ako. Towel daw yan. Ito naman yung view sa room namin. Makikita mo naman dito yung ibang side ng building, pati na yung garden sa baba. Diba ang ganda rin? Maaliwalas yung mga rooms dito. Pwede yung 3 to 4 persons. Sama nga pala namin ni Habi dito sa room yung brother-in-law ko. Tapos, nandito sa side na to yung mga toiletries, tulad ng mga hand and body lotion, hand wash, mga face towels. Tapos, isa sa mga pinaka-nagustuhan ko ay may hair dryer. Ito naman yung CR nila, sliding door. Provided na rin yung shower gel, shampoo at conditioner. Yung wala lang dito mga besh, alam nyo, bidet. Kahit saan ka man daw pumunta dito sa Hong Kong, wala daw bidet. Kaya alam nyo na, magdala kayo ng mga wet wipes. Ito naman yung mga ordinary sleepers or regular sleepers na provided ng hotel. Don't worry, nasa maleta na namin sila mga besh. Automatic na yon. Heto pa yung mga gamit na provided ng hotel. Si Habi, iba yung target niya dito, yung mga tea. Sa kanya lahat yun, diretso maleta. Meron din pala kaming water and coffee station dito. Alam nyo, gustong-gusto kong iuwi yung mga coffee capsules. Kaso naisip ko, wala kaming coffee machine sa bahay. Kaya heto, hanggang tingin na lang ako sa kanila. Meron din kaming TV dito sa loob ng room. Hindi ko alam kung ilang inches yan, pero malaki din siya. Yung mga electric socket pala nila dito, iba sa Pilipinas. Kaya bumili din kami online ng mga adapters na pwedeng gamitin dito. Pero kung wala kayong dala, don't worry. Provided na yung adapter dito per room. Pagkatapos naman namin makapagpahinga or makapag-freshen up sa room, decide na kami na bumaba na para makapag-dinner. Paglabas pa lang namin ng elevator, yung mga bata super excited na sa mga nakikita nila. Lalo na yung dalawang maliliit na chikiting. Super saya nila mga besh. Lalo na pag nakakita sila ng mga Mickey Mouse figures at iba pa ang mga Disney characters. Ito palang side na to ay ang Chart Room Cafe. Isa siyang coffee lounge. Pwede din kumain dito mula breakfast hanggang dinner. O meron din silang nakadisplay ng mga balloons dito. At tabi naman ng Chart Cafe room, ang World of Color. Restaurant siya na nag-o-offer ng international cuisines. At dito kami kakain mga besh. Habang hinihintay namin yung iba pa naming mga kasama, hinayaan muna namin yung mga chikitings na maglibot at tingnan yung mga displays dito sa restaurant. Ay promise, lahat magaganda mga besh. Napapawaw na nga lang din ako sa kanila. At syempre, habang ini-enjoy namin yung place, extra careful din yung mga galaw namin. Mas Mio Marimar, hindi kasi basta-basta yung mga gamit dito. Kaya todo bantay din kami sa mga
mga chikitings. Napansin ko nga sa kanila na parang gusto nila itong pink na sofa. Pati ako, bet ko siya. At heto na rin yung pinakahihintay namin, yung dinner. Si Habi na lang din yung pina-order ko sa mga kakainin namin. Siya na yung bahala. Habang hinihintay namin yung mga orders, kinain na muna namin ito mga binigay nilang tinapay na may partner na butter. And 1, 2, 3. Heto yung dinner namin. Isang pad thai at isang steak. First time ko makakain ng pad thai at masarap naman siya pero mas masarap yung kay Habi. Inubos talaga namin yung pagkain namin mga besh. Sayang kasi ako may ititira kami. Pagkatapos kumain, bumalik na rin kami sa room at mga 9 PM, nakarinig ako ng ingay sa labas at ito pala yon, fireworks display mula sa Disneyland. Naging mas excited tuloy ako sa pagpunta namin bukas. O siya na, tulog na kami. Thank you for watching. See you on my next video. Bye! Lahat pala ng pinapalabas dito sa TV, puro Disney movies at Disney cartoons.